Christmas mga ate at kuya, no? Kapaskuhan. Again, Merry Christmas sa lahat ha. Salamat po sa mga nagpapasko sa Principesa. Since Pasko ngayon, nagbigay ng message ang mga politiko, syempre, di ba? Si Kuting nagbigay ng mensahe ng kung ano ang, di ba, ang dapat nating gawin ngayong Kapaskuhan. Si VP Sara din ganoon. Pero mga ate at kuya, hindi ko sure kung nandito sa message ni VP Sara yung kanyang parinig, may pinaparinggan si VP Sara. Salamat nga pala sa nag-send sa akin ng message patungkol sa parinig ni VP Sara. Titingnan natin ha. Unahin muna nating maybe i-review ang message ng presidente, 'di ba? And then tingnan natin ang message ni VP Sara. So, ayan. Siyempre, Kapaskuhan, bilang ama ng bansa, Pangulo nga, diba? Head of state. Oh. Bilang presidente ng Pilipinas, magbibigay po talaga ng mensahe ang Pangulo ngayong Kapaskuhan. Mabuti naman ang written pa rin, written. Sana naman video, no? Oh, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Akala ko Ferdinand Magellan Jr. Mabuti na lang malinaw ang mata ko. Ang mga Pilipinong ipamalas ang kanilang mabuting kalooban ngayong Bakit? Bakit? Nararamdaman mo na imbiyerna na ang tao sa'yo? Kuting? Kaya dapat ipamalas. Medyo generic yung message niya. Kung sa gamot ay hindi yung original, parang gano'n. Like generic, di ba? Parang parang mema sabi lang. Oh, let's kindle our hearts with goodwill this Christmas. What about after Christmas? Mga mensahe nito parang wala lang. Parang parang mensahe lang ng grade 5, grade 6. Parang mensahe lang ng elementary. Hindi malalim. Walang tama sa puso. Yung hindi memorable. Very ordinary. Kumbaga sa pagkain parang lugaw lang. Sabaw, lutang. Ano daw ang handa ko? Spaghetti lang naman, tsaka brocholad. No. Tsaka adelbel. Ate Maria. Ipamalas daw ang mabuting kalooban ngayong Kapaskuhan. Everybody that does that. Kanina gusto ko nga magalit kasi may gusto ko mapagalitang kapitbahay. Kaya lang magpapasko, wag na, palampasin ko na lang. Di ba? Magmamaldita pa ba ako Kapaskuhan? Lalo na pag linggo. Hoy, Kuting, kahit linggo. Di ba mga Pilipino ganyan, lalo Catholic? Magmumura na naman, gagagaling lang ng simbahan. Di ba ganon? Ayan, magagalit na magchichismis na naman kasi simba lang yan. Di ba? Kumbaga wag mo nang chismis, wag mo nang magagalit at linggo ngayon. Ganun yun Parang every week sinasabi naman to, lalo na ng mga Catholic. Sabi po, ipamalas ang mabuting kalooban, ang sabaw ng message. Pero tingnan natin yung mensahe ni VP Sara ha. Hindi rin ako interesado sa mga sinasabi. Walang impact sa puso, hindi malalim. May masabi lang. Kuting, it reflects kung gaano ka kalalim na tao. Bakit? Masasama ang mga Pilipino? Marami sa Pilipino halang ang kaluluwa. Baka dahil marami ng adik marami ng kriminal ngayon. Baka nga. Pero susunod kaya ang taong bayan sa sinasabi niya? Malakas ang convincing power ng message. Wala, sabaw talaga. Ngayon yung kay VP Sara, tingnan natin. Vice President Sara Duterte, teka lang, yung message ni Kuting ay pinagtawanan. Kay VP Sara ganun din, pinagtawanan din Libo pa ang nag dyan. Libo pa yung nag-react. Vice President Sara Duterte called on Filipinos on Christmas Eve to remember the poor. Alalahanin ang mga mahihirap. Oh my God. Hungry and sick, and to thank countrymen who showed steadfastness, integrity, and love for the country. Parinig na nga to mga ate at kuya di ba? Pasalamatan ang ating mga kababayan na nagpapakita ng kanilang parang tibay, kabutihan ng loob kahit walang nakatingin, di ba?
gumagawa ng, yung mga kababayan natin gumagawa ng mabuti kahit walang nakakakita, and yung mga nagmamahal sa bayan. Pag nating kalilimutan ang mga mahihirap, nagugutom at mga nagkakasakit or may sakit. Marami kasing mahihirap pa rin mga ate at kuya, lalo tayo, 'di ba, developing country. Lalong dumami ang mahihirap. So, kumusta yung mga, 'di ba, yung mga namamalimos, yung mga pilit naghahanap buhay, naglalako ng paninda, yung naghahanap buhay pero saktuhan lang ang kinikita, sangkahig sang tuka. So, wag daw nating kalilimutan ang mga mahihirap. Ibig sabihin, kung meron tayong labis, baka naman maaari nating i-share sa iba. So, ang mga Pilipino naman ay hindi madadamot, hindi ko lang alam dun sa mga billionaires. Even the millionaires. 'Di ba, yung iba kasi diyan kaya nga yumaman kasi dahil nga ganun sila sa pera. Masyado silang masinop, kuripot. 'Di ba? Sakim, yung iba diyan sakim na. So, you think magsi-share sila ng yaman nila? I hope, no? Sana ma-realize ng ibang mayayaman na may ilan naman ganyan no? Kapag ka, yung tipong parang labis-labis yung grasya nila na parang iniisip nila, deserve ko ba to? O baka itong mga biyaya na dinaranas ko or nare-receive ko ay pinadadaan lang sa akin. Di ba may mga ganyang tao? Lalo yung hindi nila inaasahan na magiging very blessed sila. So, ang ginagawa nila, teka lang, baka ito ay binigay sa akin ang yaman na ito para, kumbaga daanan lang, gano'n, no? Para iabot ko naman sa mahihirap, gano'n. Sa akin pinadaan ni Lord yung mga grasyang ito para i-share ko sa iba. Sana gano'n. Ay yung mga tumama kaya sa loto, yung si Lone Better, every week may nananalo twice a week. Ngayon mga ate at kuya, parinig na to 'di ba? Parinig sa mga public servants na may integridad, may pagmamahal sa bansa, and huwag kalilimutan ang mga kababayan nating mahirap. Kasi even doon sa interview ni Miss Marlica with Attorney Glenn Chong dito, 'di ba? Na napag-uusapan nila yung pag si Attorney Glenn Chong binanggit talaga, relate much ako. Attorney Glenn Chong, alam mo ang handa ko sabi, ano bang hinahanda ng mga Pilipino ngayon? Spaghetti. Sabi nga ni Miss Marlica, ketchup pa. May ketchup din naman ang spaghetti ko. Instead of using, the spaghetti sauce or tomato sauce, magre-resort na lang sa ketchup. Total masarap naman, mapula rin. O imbes na ground beef, corned beef, ang lahok, masarap din naman. Kung may budget pang konti, lagyan ng keso, 'di ba? Lagyan ng maybe Nestle cream, pampabongga pa, hotdog, sausages, dagdagan pa, no? Pero commonly po ang hinahanda ng mga Pinoy, ganyan, spaghetti. Alam niyo ba nung ako'y maliit pa mga ate at kuya, ang tingin namin sa mga taong may handang spaghetti sa Kapaskuhan and even in New Year, mga mayayaman, kasi never kami nakapaganda ng spaghetti, naalala ko Umabot na ako ng high school, hindi ko naalala na ganda ng spaghetti ang mga magulang ko. Kami dumadayo pa sa mga bahay-bahay na ng mayayaman, no? Ang kanilang bahay ay bato kasi sigurado kami ang handa nila spaghetti. Tuwan-tuwa kami kasi alam niyo ba nararanasan namin noong mga maliliit pa kami, nakakatikim lang kami ng spaghetti pag Christmas. At hindi kami ang naghanda noon, yung mga mayayaman lang sa tabing kalsada or sa mga nasa urban places. Pero kami mga nasa liblib na lugar, nasa nayon, hindi kami naghanda spaghetti. Pansit lang ng pansit. Although ngayon, parang mas gusto ko ang pansit. 'Di ba? Laging ganon. Ang tingin namin sa tao naghahanda ng spaghetti mayaman. Pero yun nga po, sabi ni Attorney Glenn Chong, ngayon, ang ginagawa ng iba, ngayon pa lang mamimili. Kaya nga nagsisiksikan ang mga Pilipino kapag 23, 24th ng December. Kung kailan ka orasan saka mamimili. Kasi dyan na nabibigay yung bonus, dyan lang nagkakapera. Dahil kung talagang stable ang kita ng mga Pilipino, November pa lang namimili na para hindi yung natataranta pag December, tama ba? Nagsa-stock ka na dapat. Hindi yung makikipagitgitan ka pa sa palengke para lang kaso mo. Wala Pag malapit yung Christmas, saka lang talaga nagkakaraket, saka lang nakaka-receive ng bonus. At gusto rin naman makatikim ng masarap ngayong holiday seasons, nahihiya sa kapitbahay na may handa, sila wala. So ganyan po kahirap ang bansa natin.
Sabi ni VP Sara, huwag kakalimutan ng ating mga kababayang mahihirap. Panoorin po natin yung message ni VP Sara. Mamaya ako ipapakita. Baka nandito kasi Baka nandito sa kanyang video yung parinig niya. Kung wala, isi-share ko sa inyo ha. Let's listen muna sa ating pangalawang Pangulo. Assalamualaikum. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod kong binabati ang ating mga kababayan ng isang maligayang Pasko. Hatid ng kapanganakan ni Jesus ang mensahe ng kapayapaan, pagmamahal at pag-asa. Ang Pasko ay paalala sa ating mga tagumpay at selebrasyon ng ating pananampalataya at pasasalamat. Ito ang ating mga gabay habang patuloy nating pinagsusumikapang makamtan ang ating mga hangarin ng may maalab na pag-asa at pananampalataya sa may kapal. Alalahanin natin ang ating mga pamilya at ang kahalagahan ng pagmamahalan natin sa isa't isa na siyang regalo natin sa ating mga sarili, sa ating mga komunidad at sa ating bayan. Sandigan ng ating bayan ang mga pamilyang pinag-isa ng pagmamahal, pag-asa at pananampalataya. Huwag nating kalimutan sa Pasko at sa abot ng ating makakaya sa iba pang mga araw ay tulungan at damayan natin ang ating mga kapwa Pilipino na naghihirap, nagugutom, may karamdaman at nag-aagaw buhay. Ngayong Pasko, pasalamatan natin ang ating mga kababayang nagpakita ng katatagan, integridad, malasakit at pagmamahal sa bayan. Mahimo unta nato silang inspirasyon sa atong padayon nga pagsubay sa dalan paingon sa kabag-uhan, kalambuan ug kalinaw. Padayon kita sa atong pagmahal sa atong nasod alang sa Dios ug sa matag pamilyang Pilipino. Merry Christmas and a Happy New Year kaninyong tanan. Syukran. Okay. So, ngayon ko lang yan napanood mga ate at kuya. Pero 'di ba ang sabi ni VP Sara, pareho din ng sinabi ko kanina. Sabi ko hindi lang dapat sa Pasko ginagawa yan, kundi sa mga, 'di ba? Sa mga susunod pang araw. Message naman ni Kuting. Magpakita ng magandang pag-uugali ngayong Pasko. Okay, VP Sara, huwag kalilimutan ng mga mahihirap, ang mga may sakit. Hindi lang ngayong Pasko, kundi sa mga susunod pang mga araw. Pasalamatan din natin ang mga taong may integridad. Ang sabi ng ating pangalawang Pangulo, hold on, ni VP Sara. Medyo may parinig doon, pero mga ate at kuya, meron pa siyang malalim na parinig. Ito, share ko sa inyo. Salamat po sa nag-send sa akin itong screenshot. Maybe she posted this on Instagram. Pero ewan ko lang kung tatablan nito si Anes, yung mga may pinatatamaan niya. Maybe this is on Instagram, mga ate at kuya. Ito, I think quote ito ni quote nga ni Rizal. Ayun. To foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past. Para daw malaman natin ang kinabukasan or patutunguhan ng bansa, napakahalaga raw na buksan ang libro na makakapagsabi ng kanyang nakaraan. So parang huwag nating kalimutan ang nakaraan, or maybe pag-aralan natin ang nakaraan para malaman natin kung ano ang magiging kinabukasan. Kasi may matututunan tayo sa past, 'di ba? May matututunan tayo sa nakaraan. Kung meron na noong mga nasipa papuntang Hawaii na kinalaban ng mga makakaliwa, dapat matutunan na natin yun. Okay? So kapag iniwasan natin ang mga pagkakamali ng nakaraan, hindi na mauulit yan sa kinabukasan. The gift of education, it is the best thing you can give to yourself, yada yada. May mga sinabi pa kasi si VP Sara dito. Gift of learning, progress, and wisdom, ganyan-ganyan. Something that cannot be taken away from you. Yan.
Pero ano yung phrase na importante dyan mga ate at kuya? At siguro hindi to maiintindihan ng ibang mapaparinggan ni VP Sara. Ano, sa quote ni Rizal, ano ang importante dyan? Open the book. Necessary to open the book. Kinwote lang ni VP Sara si Rizal. Pero buksan ang libro. Sino baga ang dapat magbukas ng libro sa mga nangyayari ngayon? Sino baga ang kini-question ni PRRD na tatay ni VP Sara? Open the book of accounting. Ipakita nyo kung paano nyo ginastos ang pera ng taong bayan. Karapatan ng taong bayang malaman. Open the book of accounting. Ngayon, sa tingin ko naman, ang mga buhayang politiko ay dahil nga, di ba, makapal ang kanilang balat, crocodile skin, hindi nila mararamdaman ang parinig ni VP Sara. Pero di ba yung open the book, narinig na natin sa tatay ni VP Sara. Also, yung message din mismo ng quote ni Rizal, it applies. Ngayon, kaya kayang i-open ng lower house ang kanilang book of accounting? Lalong-lalo na yung kalaban ni VP Sara, na pinsan ni nakasabwat ni, Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.